Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan dumating si Momo sa lab ang nagaganap sa pagitan ng mga Serponian, at ng mga may yokai form na sina Ocaron at Shiratori. Nagawang pigilan ni Momo Ayase ang telekinesis ng mga alien, ngunit biglang naging purong tubig ang kanilang paaralan gawa ng nilalang na unang nakaharap ni Momo. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 23 at 24. Nagsimula ang chapter, kung saan nasa ilalim nila ang nilalang na unang nakaharap ni Momo. Sinabi ni Momo sa dalawa na kailangan nating umalis kaagad dito. Sinambit ni Shiratori na teka lang, sinong nagsabi sa'yo na ikaw ang mamuno dito? Ako ang leader dito, di ba? Kumutitap naman ang mga mata ni Ocaron noong nakita niya ang nilalang na nasa kanilang ibaba, at ito daw ay isang Nessie. Ang Nessie na sinasabi ni Ocaron ay isang mythical creature na kilala rin sa pangalang Loch Ness Monster. Sinaad ni Shiratori na si Takakura ay lubos na nasa sabik, at napaka-cute niya, habang nagalit naman si Momo at sinabihan niya ang dalawa, na mga baliw kayo. Sinambit ni Ocaron na hindi, dahil ito ay nasa Kamikoshi City, dapat na tawagin itong Kamishi. Sinabi ni Shiratori na kahanga-hanga. Yan pala ang tinatawag na Nessie. Napakadami mong alam. Sinaad ni Momo na sige, kung gusto niyong magsama at titigan si Nessie, bahala kayo, pero aalis na ako. Ang mga Serponian ay nilapitan ng Nessie at sinabi na ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi mo na ilayo ang babae, kaya mababawasan ng 60% ang sweldo mo. Bigla namang nahati sa dalawa ang isa sa mga Serponian, at ang may gawa nito ay si Nessie, kung saan tinamaan niya ito gamit ang tubig. Sinabi ng isang Serpo na anong ginagawa mo? Bakit mo kami inatake? Sinambit naman ng isang Serpo na ang babaeng nandoon ang dapat mong atakihin. Ang tatlo nating bida ay nasaksihan ang ginawa ng halimaw sa Serpo, at mabilis na lumangoy ang mga ito papalayo. Sinabi ni Ocaron na si Nessie ay napakapanganib, habang sinambit ni Momo na yon na nga ang sinasabi ko sa inyo kanina. Nahuhuli naman sa paglangoy si Shiratori at sinaad na Takakura, hintayin mo ako. May biglang umatake kay Shiratori na naging dahilan upang lumipad ito paitaas ng kisame. Dahil ang kisame ay purong tubig na din, ay nanatili itong nandoon at hindi makahinga. Labis na nababahala si Ocaron para kay Shiratori, habang napansin ni Momo kung sino ang may gawa nito, at sinabi na isa ba yon sa mga atake niya. Ang umatake kay Shiratori ay ang Mantis Shrimp, kung saan sinabi muli niya ang kantang Chiquitita You and I Cry. Nagpatuloy sa pagbato ng sunod-sunod na atake ang Mantis Shrimp kina Momo, habang mabilis na lumangoy ang dalawa upang iwasan ang mga atake. Ang Mantis Shrimp ay nasa baba ng tubig at doon ito nagpapakawala ng mga atake patungo sa dalawa. Sinabi ni Momo na ang mga suntok niya ay mas malakas sa ilalim ng tubig. Sinambit ni Ocaron na hindi maaari. Pareho sila ng espesyal na kakayahan ng Mantis Shrimp, isa siyang Mantisan. Sinaad ng Mantis Shrimp na kapag pumasok na sa tubig ang aking tunay na sarili, doon magsisimulang maging totoo ang mga bagay. Ang lakas ng mga suntok ng aking tunay na sarili ay 10 beses na mas malakas sa tubig kaysa sa lupa. Bigla naman itong nalunod na ikinagulat ni Momo at Ocaron. Ang Mantis Shrimp ay dali-daling pumunta sa itaas ng tubig upang huminga. Sinabi ni Momo na wala ka palang hasang, di ba? Inutusan ni Momo si Ocaron na harapin ang Mantis Shrimp, at agad naman itong nag-transform sa pagiging yokai. Sinambit ni Ocaron na nakakadismaya, habang sinabi ni Momo na sa lakas ng binti ni Turbo Granny, dapat kayang-kaya mong lumangoy ng mabilis. Bigla namang lumubog sa ilalim ng tubig si Ocaron, kaya ibinalik niya ang kanyang sarili sa pagiging tao, upang makalangoy at makapunta sa itaas ng tubig. Sinambit ni Momo na anong meron, habang sinaad ni Ocaron na si Turbo Granny ay hindi marunong lumangoy. Muli namang bumalik sa ilalim ng tubig ang Mantis Shrimp na napansin ng dalawa at agad na lumangoy ang mga ito papalayo. Sunod-sunod ang pinapakawalang atake ng kanilang kalaban, habang sinabi ni Momo na malala ito. Paano natin haharapin ang nilalang na yon sa ganitong kalagayan? Sinaad ni Ocaron na maging ako ay walang ideya. Patuloy na nalulunod si Shiratori sa itaas ng kisame, habang sinambit ni Momo na kung mag-aaksaya pa tayo ng oras, mapapahamak tayo.
Pero kung hindi natin tutulungan ang tanga na babae, malulunod siya. Sinabi ni Okaron na ang kapangyarihan mo kaya, Miss Ayase, habang sinaad ni Momo, na kung makakalapit lang ako sa ilalim niya, maaabot ko siya gamit ang aking kapangyarihan, pero yung mantis shrimp na iyon ang humaharang sa atin, wala tayong paraan na makalapit sa kanya. Sinaad ni Okaron na sige, kukunin ko ang kanyang atensyon. Miss Ayase, samantalahin mo ang sandaling nasa akin ang atensyon ng mantis shrimp upang tulungan si Miss Shiratori. Sinabi ni Momo na teka, anong pinagsasabi mo, kung sasaluhin mo siya, magiging katulad ka lang ng tanga na babaeng yon. Paano kung huwag ka na lang magdulot ng dagdag na sakit ng ulo? Sinambit ni Okaron na paano mo nasasabi yan. Sinusubukan ko lang ang aking sarili na maging kapaki-pakinabang. Sinabi ni Momo na kung nagdudulot lang ito ng mas maraming problema, paano ito magiging kapaki-pakinabang. Kaya nga sinasabi kong tumakas na tayo. Ang pagiging sobrang malambing ninyong dalawa ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Sinaad ni Okaron na hindi kami naglalambingan, habang sinambit ni Momo na kayo ay ganoon, at walang tigil. Sinabi ni Okaron na kaya ka ba nagagalit dahil doon, habang sinaad ni Momo na hindi yan totoo. Wala akong pakialam sa kung anong ginagawa ng sinumang sinungaling sa kanyang tanga na babae. Biglang hinawakan ni Okaron ang kamay ni Momo at sinambit, na teka lang, kung may pakialam ka, kung ganoon, maging tapat ka sa akin. Kung talagang nababahala ka, pakiusap, hayaan mo akong ipaliwanag ang sarili ko. Wala akong pakialam kung may ibang hindi makaintindi, pero, Miss Ayase, ayokong mangyari iyon sa iyo. Gusto kong malaman mo ang totoong nangyari. Sinaad ni Momo na huwag mo akong hawakan, ikaw na pervert, habang humingi naman ng kapatawaran si Okaron. Sinambit ni Momo na paano mo nasasabi ang lahat ng iyon habang wala kang suot. Bigla namang umatake ang mantis shrimp patungo sa dalawa habang sinasabi nito na Chiquitita you and I cry. Napansin ng dalawa ang ibinatong atake ng kanilang kalaban, at agad na kumilos si Okaron upang itulak si Momo, at maiwasan ang papalapit na atake sa kanila. Sila ay lumubog sa tubig, habang pinagmamasdan nila ang isa't isa. Agad namang bumalik ang dalawa sa itaas ng tubig at sinabi ni Okaron na pasensya na. Wala na akong kontrol doon. Hindi na kita hahawakang muli. May bigla namang naisip si Momo, at nais niyang manatili si Okaron sa kanyang kinalalagyan. Pinipilit naman ni Okaron ang kanyang sarili na manatili kung nasaan ito, habang sinabi ni Momo na gawin na natin ito. Patuloy naman nagbato ng mga atake ang mantis shrimp at sinabi, na huwag niyo nang subukang lumaban pa, walang makakaligtas sa mga atake ng aking tunay na sarili. May nakita namang kakaiba ang mantis shrimp, at napatanong ito kung ano ang kanilang ginagawa. Si Momo ay nakasakay sa likuran ni Okaron, habang ang ating bida ay mabilis na lumangoy. Sinabi ni Momo, na una ay kukunin ko ang mahigpit na pagkakahawak sa iyo, Okaron, tapos, itutulak kita pasulong, gagamitin ko ang aking kapangyarihan para galawin ka, na parang isdang nakatali, tapos, sasakay ako sa ibabaw mo. Ngayon, pumunta tayo sa itaas. Sila ay lumipad pa itaas ng tubig, at lumusot sa kisame na purong tubig din. Agad na nagtungo ang dalawa kung nasaan si Shiratori, upang sagipin ito at dalhin sa itaas ng tubig. Matagumpay nilang nagawa ang kanilang plano at sinabi ni Okaron na isa kang tunay na matalino, Miss Ayase. Sinaad ni Momo na alam ko yan. Ikaw na tanga na babae, gumising ka na. Maaaring maraming tubig ang nalunok niya. Huwag mo akong kamuhian dahil dito. Force resuscitation. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power upang ibalik ang paghinga ni Shiratori na matagumpay niyang nagawa. Sinambit ni Okaron na Miss Shiratori. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Shiratori na nananaginip ba ako, habang sinaad ni Momo na napakatanga mo. Nandito pa din tayo sa parehong sitwasyon. Tanggalin mo ang mga damit mo. Ang tubig na nasa ating mga damit ay nagpapahirap sa ating kumilos. Sinaad ni Shiratori na ano, hindi ko aalisin ang mga damit ko hanggang sa gabi ng aking kasal, habang sinabi ni Momo ng pag-alit na maghubad ka. Inilipat naman ang scene kay mantis shrimp, kung saan nakatingin ito sa itaas at sinambit na ang pagtakas papunta sa taas ay napakadaya. Biglang may nakitang Sir Ponian ang papalapit sa kanya na ikinatakot niya at sinabi na ang aking tunay na sarili ay abala lang sa panghuhuli sa kanila.
Pakiusap, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Ang Serpo na malapit sa Mantis Rim, ay lumitaw ang kanyang loob na bahagi, at ito pala ay ang inatake ng Nessie. Nagulat ang Mantis Shrimp sa kanyang nakita at sinaad na anong nangyari sa kanya. May isa pang Serponian ang lumalangoy na nasa likuran ng Mantis at sinabi na kayong lahat ay walang silbi. Ang lakas ng kanyang atake ay kahanga-hanga, pero may sira ang kanyang ulo at basta na lang siyang umaatake. Mataas ang lakas ng iyong atake sa tubig, trabahador, pero kailangan mong huminga ng madalas kaya nakakalayo ang iyong mga kalaban. Humingi naman ng tawad ang Mantis Shrimp, habang sinabi ng Serponian, na well, tama na, panahon na para tayo'y magsanib, gagamitin natin ang mga body cables na ito, para maging isa. Ibinalik na ang scene sa ating mga bida, kung saan nakapaghubad na si Shiratori at sinabi, na mas mabuting tanggapin mo ang responsibilidad na ito, Takakura, nakita mo ako sa aking pang-ibabang damit. Sinaad ni Momo, na ikaw na nakapang-ibabang damit ay kasing mura ng candy. Pero ang mas mahalaga ngayon, ay kailangan ninyong dalawa na maging mas malakas. Kung hindi tayo magsasama-sama bilang isang koponan, hindi natin sila matatalo. Sinabi ni Okaron na tama yan, habang sinambit ni Shiratori, na huwag mo akong utusan, dahil ako ang leader ng grupong ito. Sina Momo at Shiratori ay sumakay sa likuran ni Okaron, at nagbilang ng hanggang 3 si Momo, at pagkatapos ay nagtungo sila sa ilalim ng tubig. Nakita nila na nasa ilalim nila ang Nessie, ngunit naguguluhan si Momo dahil ang ulo nito ay naging parang Serponian at nagkaroon din ito ng palikpik ng Mantis Shrimp. Ang ulo ng Nessie ay biglang bumukas at ito ay humihigop ng tubig. Ang Serponian, Nessie at ang Mantis Shrimp ay tuluyan ng naging isa kaya naging ganito ang kanyang ulo at mga palikpik. Pagkatapos humigop ng tubig ng halimaw, ay agad na ibinugan niya ito sa ating mga bida na nagawa naman nilang iwasan. Ngunit dahil sa lakas ng atake, ay umabot ito sa mismong labas ng gusali. Mabilis na lumalangoy ang tatlo, habang ang atake ng kanilang kalaban ay patuloy na sinusundan sila, na labis na ikinatakot ni Shiratori. Bigla namang napatigil sa pag-atake ang halimaw at sinabi, na nakakainis, naubusan ako ng tubig. Ang tatlo nating bida ay nagtungo sa itaas ng tubig upang makahinga, at sinabi ni Momo na muntikan na tayo. Sinambit ni Shiratori na ano yun. Talaga bang may mga ganyang nilalang, habang sinaad ni Momo na hindi natin kayang harapin yan ng matagal. May bigla namang napansin si Okaron habang pinagmamasdan niya ang halimaw, at sinabihan niya si Momo na tignan niya ito. Ang iba't ibang bahagi ng kanilang kalaban ay kumukuha ng tubig. Sinaad ni Okaron na ang leeg niya ay sumisipsip ng tubig, habang sinabi ni Shiratori na kaya hindi nito kayang magpakawala ng laser na gawa sa tubig ng tuloy-tuloy. Sinambit ni Momo na ang ibig sabihin nito ay hindi niya magagawang magpaputok ng laser. Sinabi ni Okaron na gawin na natin ito, habang sinaad ni Shiratori na ito na ang ating pagkakataon. Lapitan natin ito, at aatakihin ko siya. Agad na lumangoy ang tatlo upang lapitan ang halimaw, at nang nasa harapan na nila ito ay agad na nag-yokai form si Shiratori, at ginamit niya ang kanyang buhok upang taliin ito sa leeg. Sinubukang lapitan ni Shiratori ang kanilang kalaban upang tadyakan ito, ngunit biglang ginamit ng halimaw ang kanyang palikpik at sinuntok siya sa sikmura. Labis na nasaktan si Shiratori sa natamo nitong atake, habang sinabi ng Serponian, na inakala mo na yung high compression na water blast lang ang meron ako, di ba? Nagpakawala ng sunod-sunod na atake ang Serponian habang sinasabi, na maaaring hindi halata pero kami ay isang close combat fighter. Matapos tanggapin ni Shiratori ang sunod-sunod na atake ng Serponian, ay lumipad ito paitaas at lumubog sa kabilang kisame. Habang nasa ilalim ng tubig sina Momo at Okaron, ay nagpakawalang muli ng water blast ang Serponian sa kanila, na nagawa naman nilang iwasan at nagtungo sila kung nasaan si Shiratori, upang iligtas siya. Nang makaahon na ang tatlo, ay sinabi ni Momo kay Shiratori, na manatili ka sa aming tabi, habang tinanong siya ni Okaron kung okay lamang ito. Ibinuga ni Shiratori ang nainom niyang tubig at sinabi, na hindi ako okay, habang sinaad ni Momo na kung ganon, ayos ka lang. Sinambit ni Shiratori na ang mga kamay ng siraulong yun, ay ang nakalagay sa kanya. Kailan pa ito nangyari, at hindi na din tayo makakalapit sa kanya niyan. Sinabi ni Momo na ang mga hampas lupang Serponian na yun. Alam na nila mula sa simula na kailangan nilang punan ang mga kakulangan ni Nessie.
Kaya nga nila dinala ang sumusuntok na Mokong na yon. Ang Serponian ay nagpakawala ng mga water ball sa iba't ibang bahagi ng katawan ng Nessie. Patuloy namang iniiwasan ni Ocaron ang mga atake ng kanilang kalaban at sinabi na sobrang lakas niya. Mga laser beams, at mga suntok ng shrimp. Sa lupa ay isang bagay lang, pero sa tubig, wala ng pag-asa. Sinabi ni Momo, na Ocaron, anong sinabi mo? Habang sinaad ni Ocaron, na ang sinabi ko ay wala na tayong pag-asa. Sinambit ni Momo na hindi yan. Tungkol sa suntok ng shrimp. Ang tatlo ay biglang tumilapon at muling lumubog sa tubig. Si Momo ay napunta sa harapan ng kanilang kalaban, habang sinabi sa kanya ng Serponian, na nakakadismaya, naubos na naman ang aking high compression water blast. Well, marami pa akong ibang paraan para patayin ka. Ikaw ay isang napakamapanganib na tao, nagpasya kaming patayin at disektahin ka. Maari naming hintayin na malunod ka, pero marami na kaming nasayang na oras, marahil mas mabuti nang bugbugin ka na lang hanggang sa mamatay ka. Ang Serponian ay inihahanda ang kanyang palikpik upang atakihin si Momo. Bigla namang hinarap ni Momo ang kanyang palad sa kanilang kalaban, at tinuro ang kanyang mga daliri paitaas. Ang Serponian naman ay ginamit ang kanyang dalawang palikpik upang ipitin si Momo, habang itinaas ni Momo ang kanyang dalawang kamay at bigla itong binagsak pababa. Nang malapit ng tamaan si Momo ay biglang nagkaroon ng impact sa tubig at nawala ito sa kanilang paligid. Pagkatapos maglaho ng tubig sa kanilang mga katawan, ay nasira ang dalawang braso ng kanilang kalaban at napatanong ito, na anong nangyari. Ginamit ni Momo ang kanyang psychic power upang alisin ang tubig na pumapaligid sa kanila, habang sinabi nito na hindi kayo dapat nagsama. Hindi sa isang alien na shrimp, kahit kailan. Ang suntok ng mantis shrimp ay pinakamalakas sa tubig. Pero sa lupa, hindi siya makapagbigay ng seryosong suntok, at hindi rin siya, kung susubukan niyang gawin iyon, magwawakas siya na parang ikaw ngayon, ang epekto ng sariling suntok niya, ay sisira sa kanya. Dahil sa nangyari sa mga braso ng Serponian, ay ginamit na lang niya ang kanyang bibig upang kagatin si Momo. Hindi naman nakaiwas si Momo, ngunit ginamit niya ang kanyang psychic power upang pigilan sa pagkagat sa kanya ang halimaw. Habang nasa bibig niya si Momo, ang Serponian ay napagdesisyonang lumusong sa ilalim ng tubig habang sinasabi, na pero kaya kung manatili sa ilalim ng tubig, ng maraming oras. Ikaw, kaya mo ba? Ang Serponian ay muling nag-ipon ng tubig sa kanyang loob ng katawan at sinambit, na malulunod ka ba? O magpapatuloy ako sa pag-recharge, at saka kita puputulan sa gitna gamit ang aking high compression water blast. May bigla namang isang bagay ang pumalupot sa leeg ng Serponian, at ito ay ang buhok ni Shiratori. Si Ocaron ay nakahawak sa buhok ni Shiratori at sinabi, na maaaring hindi ako marunong lumangoy, pero kung mayroon akong daan na pwedeng takbuhan, ayos na ako. Sinambit ng Serponian, na teka lang muna, habang nag-umpisa ng tumakbo si Ocaron patungo sa kanilang kalaban at kay Momo. Sa sobrang bilis ni Ocaron, sa isang iglap ay nabutas ang malaking katawan ng Serponian, habang yakap-yakap niya si Momo Ayase. Dito na natatapos ang chapter 23 at 24 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!